Maraming tao sa mundo na yumayaman nang hindi may paliwanag ang biglang yaman, lalo na sa mga taong taga-probinsya. Paano ipaliwanag ang isang pamilyang walang ibang hanap buhay, kundi ang pagiging trabahante o laborer sa isang angkan na may malawak na asyenda? Hindi rin ba papasok sa utak natin na may isang kababalaghan na nangyayari sa angkan nila? Isang kwento ang umugong makalipas ang halos ilang dekada. Kwento ng isang dalaga na binuntis ng isang engkanto. Ngunit hindi rin yata kamalasan kung nabighani man niya ang isang nilalang na hindi niya kauri. Dahil naging daan naman ito para maging maginhawa ang buhay ng buong pamilya. Fortunata, ikaw talagang bata ka. Ang sabi ko sa'yo, huwag kang tatambay dito sa ilalim ng balete. Alam mo naman ang kwento tungkol sa Lola Minerva mo. Kinuha siya ng engkanto at dyan mismo sa punong yan. Hindi ka pa ba nadadala? O talagang matigas lang iyang ulo mong bata ka? Ang gagalaitin ng ina nitong si Aling Maya. Pagdating nila sa bahay ay hindi na nito napigilan ang mabatukan si Fortunata. Napakanta-kanta pa sa ilalim ng punong balete. Bitbit ang kwaderno na may kopya ng mga kantang paborito niya. Nanay naman, bakit ka naman nananakit? Hindi mo naman ako nakitang may kalandian. Kung magalit ka naman sa akin. Reklamo ni Fortunata. Tsaka wala pa akong nakitang engkanto na sinasabi mo. Tsaka na ako maniniwala kung may patunay na totoo ang mga iyan. Dagdag pa niya. Ang tigas talaga ng ulo mong babae ka. Sinasabi ko sa'yo, Fortunata. Magkamaengkanto ka. Ako, ewan ko na lang sa'yo. Si nanay, medyo high-tech na ngayon kaya takot na yan sila oy. Kung totoo mang may ganyan, tsaka ang sarap ng hangin sa ilalim ng balete, ang lamig. Hindi mo alam kung anong pwede nalang gawin sa'yo. Lalo na kapag maatipuhan ka ng mga iyan. Siguradong hindi ka titigilan. Sinasabi ko talaga sa'yo, Fortunata. Gigil ni Aling Maya. Ang bibig mo naman, Maya. Alam mo naman kung gaano katalim ng dila mo. Itikaw mo na nga lang yan. Saway ng asawang si Mang Dendo. Ayaw nito ng ginagawa ni Fortunata na pagtambay sa ilalim ng balete. Ngunit ayaw rin ito na sasambitin ang tungkol sa mga kayang gawin ng mga nilalang na nananahan sa punong iyon. Alam nito kung gaano katalim ang tabil ng dila ng asawa. Ikaw, Fortunata, maghain ka na. Patugasan mo na rin ang mga kamay ng kapatid mo. Gutom ako at pagod, kaya huwag kayong magulo. Wika nito sa kanya. Opo, tay. Mabilis na sagot naman niya. Agad din siyang tumungo sa kusina at ginawa ang utos ng ama. Habang nag-aain ay narinig niya ang sipol na kanina pa niya narinig habang nasa ilalim ng punong balete. Maging ang mabangong amoy ng isang lalaki ay sumasamuyo sa kanya paminsan-minsan. Binaliwala niya iyon at patuloy na sa kanyang ginagawa. Tahimik silang naghapunan at marami ang gawaing ibinilin sa kanya ng kanyang ina. Panganay si Fortunata at gawa ng kahirapan ay nahinto siya sa pag-aaral matapos ang elementarya. 4 na taon na rin siyang hindi nag-aaral. Sana ay magtatapos na siya sa high school sa pagkakataong iyon. Kaso ay ipinagkait iyon ng tadhana. Matagal na rin niyang tanggap na tatanda siyang hindi maabot ang nais na tagumpay para sa buong pamilya. Ang mahalaga ay masaya at nagkakaintindihan silang buong pamilya. Malalapit lahat ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin.
Mapagkaibigan din si Fortunata. At katunayan, maraming binata ang ginawa ng mga ito ng tulay para mapalapit sa kanya. Ngunit wala siyang interes dahil pakaramdam niya ay may nakalaang lalaki na siyang mag-aangat ng kanyang buong angkan. Arte mo talaga, Fortunata. Porke maganda ka, ganyan ka na sa mga lalaki. Reklamo pa ng kaibigan niyang si Tere. Hindi naman sa ganoon. Ramdam ko lang talaga na may isang lalaki ang magpapaangat sa amin mula sa kahirapan. Ano yan? Foreigner ba yan? Ikaw talaga. Ang tayog ng pangarap mo. Makontento na lang kaya tayo sa buhay natin. Hindi mo ba nabasa sa mga dyaryo ang balita? Naku, kay daming biktima ng krimen pagkatapos makipag-mate sa mga foreigner na yan. Naku, Terry, hindi ako makokontento sa ganitong buhay. Sisikapin kong umangat kasama ang aking pamilya. Tandaan mo ito, balang araw, kapag wala na kami dito sa baryong ito, ibig sabihin, umama na ako. At huwag kang mag-alala dahil babalakin kita at bibigyan ng malaking balato. Wika pa ni Fortunata. Sobrang seryoso nito sa sinasabi nito. Ngunit ang kaibigan niya ay tinatawanan lamang ang kanyang mga sinasabi. Sa utak nito ay malabong mangyari ang bagay na iyon. Lalo na at pareho silang napatigil sa pag-aaral. Ang kanilang mga pangarap ay parehong nakaguhit sa kastilyong buhangin. Isang gabi, maagang natulog si Fortunata dahil pupunta sila ng bayan kinabukasan. Mamimili sila ng mga kwaderno at kung ano pang gamit sa pag-aaral. Balik eskwela na naman ang kanyang mga kapatid. Gaya ng dati, siya na naman ang mag-aasikaso ng mga ito. Pagdating ng panahon, hindi na maghihirap ang mga magulang at kapatid ko. Gagawin ko ang lahat para yumaman. Hindi ko man alam kung sa paanong paraan. Basta't nararamdaman kong yayaman ang aking angkan. Wika niya habang nakatitig sa bubong. Hindi niya namalayan ang unti-unting pagkawala ng kanyang ulirat. Gitnaan ng kanyang mahimbing na tulog nang may marinig siyang tawag mula sa labas ng bintana. Wala sa sariling, napatayo siya para silipin kung sino ang may baritonong boses na panay ang tawag sa kanyang pangalan. Pagdungaw niya ay bumungad agad sa kanya ang gwapong mukha ng isang hindi pamilyar na lalaki. Ngunit imbes na matakot dahil estranghero ito, ay tila nabihag ang puso niya sa unang kita pa lang niya rito. Fortunata, kumusta ka? Halika rito. Gusto kitang makausap. Wika pa nito. Tila siya'y nahipnotismo ng lalaki at wala sa sariling lumabas ng bahay para puntahan ito. Paano mo naman ako nakilala? Ngayon lang kita nakita Tanong niya agad dito nang makalapit na sa binata. Ako si Alwin. Matagal na kitang sinusundan. Gusto kita kasi mabait ka. Diretsang wika nito. Talaga? Nako, salamat naman. Pero saan ka ba nakatira? Diyan lang sa may puno ng balete. Nawala sa utak ni Fortunata ang lahat ng kwento ng kanyang nanay tungkol sa mga engkanto. Hindi ito sumagi pa sa kanyang isip. Basta ay magaan ang kanyang loob sa lalaki. Basta binata ka ha. Mamaya susugurin ako ng karelasyon mo. Anya. Madalas kasi niyang naririnig ang ganitong bagay. Pangako, walang aaway sa iyong babae dahil binata ako. Ngayon,
Pwede na ba kitang madalaw at maipasya lagi? Tanong nito. Oo naman, pwedeng-pwede talaga. Sagot niya. Dahil doon ay niyaya na siya nitong mag-ikot sa lugar nito. Nagtaka man siya sa kakaibang lugar, ay ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Hindi doon nakatuon ang kanyang atensyon, kundi sa kanyang nararamdaman sa binata. 16 lang siya ngunit ramdam niyang umiibig na siya dito. Wala siyang pakialam na hindi matutupad ang kanyang pangarap na makapag-asawa ng mayaman. Ang lalaking nasa kanyang harapan, ito na ang gusto niyang makasama habang buhay. Fortunata, sakali bang maging magkasintahan tayo? O kung sakaling maging nobya na kita, sasama ka ba sa akin sa tahanan ko? Biglang tanong ng binata habang naglalakad sila sa kalawakan na tila isang paraisong hardin. Oo naman, sasama ako sa iyo kahit saan. Walang gatol niyang sagot. Napangiti ang binata habang titig na titig sa kanya. Tila siya isang kandila na nauupos dahil sa malagkit nitong titig. Saan ka ba talaga nakatira? Baka pwede mo akong ipakilala sa iyong mga magulang. Tanong ni Fortunata ulit sa binata. Darating ang araw na iyan. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay makasama at makakwentuhan ka. Ayos lang ba iyon? Oo naman, Alwin. Salamat sa panahon at oras na inilaan mo sa akin. Mas nagpapasalamat ako sa iyo, Fortunata. Sana marami pang panahon na makapamasyal at magkausap tayo ng matagal. Sa ngayon, kailangan mo munang umuwi na. Sigurado akong hinahanap ka na ng iyong mga magulang. Uwi ka nito. Tumingin siya dito at ngumiti. Magpapasalamat sana siya nang bigla nitong inilapit ang bibig nito. Akma nitong hahagka ng kanyang mga labi. Kaya napapikit siya para hintayin ang pagdantay ng labi nito sa kanya. Ngunit napaiktad siya nang biglang hampasin ng kanyang ina ang kanyang balikat. Napabalikwa siya ng bangon sabay sapo ng noo. Panaginip lang ba yun? Tanong niya sa kanyang isipan. Kasi napakalinaw ng mukha ng binatang nagpakilalang Alwin. Parang totoo lahat ng nangyari kanina. Kaya napailing siya sabay hanap ng kanyang mga mata ang kaninang lalaki. Ngunit wala. Hindi niya ito mahanap sa kanila. Kilos na, Fortunata. Mahuli sa klase ang mga kapatid mo eh. Alam mo namang may pasok. Nagfi-feeling prinsesa ka pa. Ihatin mo na nga itong mga kapatid mo. Galit na wika ng kanyang ina. Agad siyang bumangon para suklayin ang mahaba niyang buhok. Halos hindi na mawala sa kanyang utak ang imahe ng lalaking nagpakilalang Alwin. Ang buong akala niya ay totoo ang lahat ng iyon. Halos may detalye pa niya ang lahat ng nangyari at ng kanilang pinag-usapan. Napahugot na lamang siya ng maraming hangin tsaka tumayo na para ihatid ang kanyang mga kapatid sa paaralan. Pinilit niyang kalimutan ang lahat tungkol sa kay Alwin. Ang alam kasi niya ay panaginip lamang ang lahat ng iyon. Ngunit lumipas ang 3 araw at muli na naman itong nagparamdam. Alwin? Gulat na sambit niya nang marinig niya ang boses nito. Tawag nito ang kanyang pangalan. Ako nga, mahal ko. Sagot nito. Hindi ka totoo. Isa ka lang panaginip. Pwede ba labayan mo ko? Hindi ako basta panaginip lang. Totoo ako. At kaya kong patunayan iyon. Nito.
Para patunayan ko sa iyo na totoo ako. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa aming bahay. Ipakikilala kita sa aking mga magulang. Uwi ka pa nito. Sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang nadala nito at hindi niya alam kung bakit lagi siyang sunod-sunuran sa mga nais nito. Pagkarating sa bahay nito ay napahanga siya sa bahay ng binata. Napakaganda ng disenyo sa labas pa lang. Masasabi mong makaluma ang disenyo, subalit napaka-unique ng disenyo nito. Hindi mo naman sinabing mayaman ka pala. Nahiya tuloy ako sa mga magulang mo. Nahiyang sambit ni Fortunata. Mabait ang aking mga magulang. Tiyak akong magugustuhan kanila. Gustong-gusto ng aking angkan ang mga kagamayamang mortal. Isang malaking pribilehiyo na makasama namin ang mga kagaya mo sa aming mundo. Talaga? Bakit? Ibang mundo ba ang sa inyo? Saan naman tayo dumaan kung ganoon? Ibig sabihin ba ay hindi tayo magkapareho? Sunod-sunod na tanong niya kay Alwin. Ngumiti lamang ito at sinabing mahirap ipaliwanag ang lahat. Anak, dalhin mo na sa kusina ang iyong panauhin. Magsasalo-salo tayo bilang pasasalamat na may isang mortal ang nakadalaw sa ating bahay. Hangad ko na ang babaeng ito ang iyong maging katipan, ang magbibigay ng apo sa amin ng iyong ama. Siya ang maglalapit sa atin sa mga mortal, lalo na sa may likha. Wika ng ina ni Alwin. Agad silang pumunta sa kusina na sinasabi ng ginang. Ganoon na lamang ang pagkamangha ni Fortunata nang makita ang mesa na puno ng pagkaing masasarap. Natatakam siyang lantakan ng iba sa mga nakahain. Dahil itsura pa lang ay alam niyang masarap ito. May mga lechon na tila ba ay manok na doble ang laki sa ordinaryong alaga. Maraming mga pagkain at prutas na hindi pamilyar. At agaw pansin ang kanin ng mga ito na kulay itim. Niyaya siya ng ina ni Alwin na umupo sa tabi nito. Hindi siya nag-alinlangan na umupo rin dahil ramdam niya ang kabaitan nito sa kanya. Bago ang kainan ay nagpasalamat din ito sa may likha sa mga biyayang nasa kanilang hapag. Pagkatapos ay kanya-kanyang kuha na ang mga ito ng gustong kainin. Siya naman ay nalilito kung alin doon ang gusto niyang lantakan. Mabilis na pinuno ni Alwin ang kanyang plato. Huwag kang kukuha ng pagkain kung hindi ko ibibigay. Kung gusto mo pang makita ang iyong pamilya, naintindihan mo ba? Kahit nalilito ay pinilit ni Fortunata na pakibagayan ang mga ito. Isa lang din ang malinaw sa kanya sa mga sandaling iyon. Mahal niya ang binata at alam niyang hindi ordinaryong tao ang mga ito. Minsan lang magmahal ang anak kong si Alwin. Sana lang ay huwag siyang mabigo sa iyo. Wika ng ama nito. Tila lumubo ang kanyang puso nang marinig iyon. Ibig sabihin ay siguradong mahal siya ng binata. Mahal ko rin naman ang anak niyo. Nahihiyang sambit niya. Kitang-kita niya ang reaksyon ng binata. Nagulat ito sa kanyang sinabi at tila ba hindi makapaniwala. Nakaya niya iyong bigkasin sa harap ng mga magulang nito. Matapos kumain ay dinala siya ni Alwin sa kwarto nito. At dahil sa mura niyang edad, ay aminado siyang marupok ang kanyang puso pagdating sa usaping pag-ibig. Sa maikling kwento ay may nangyari sa kanila ni Alwin at hindi niya iyon inasahan. Grabe, may nangyari agad. Ramdam niya ang takot na baka magbunga iyon. Tiyak na mapapatay siya ng kanyang mga magulang.
Alam niya kung gaano kahigpit ang mga ito pagdating sa ganong bagay. Dahil pangalan ng buong angkan ang nakasalalay at mahihila ng kahihiyan kapag mabuntis siya ng walang ama. Bakit parang ang lungkot mo, mahal ko? Tanong ni Alwin. Kasi natatakot ako sa posibleng mangyari, Alwin. Natatakot ako sa aking mga magulang. Paano kung mabuntis ako? Huwag mong ikatakot ang bagay na iyan, mahal ko. Kung sakaling mangyari ang bagay na iyan, isa lang ang igagaranti ako. Hinding-hindi mahihirapan sa buhay ang iyong buong pamilya kapag mabigyan mo ako ng anak. At huwag kang mag-alala. Hindi ko ipipilit na manirahan ka sa aming mundo. Kung kailan mo gustong manirahan dito kasama ako, ay hihintayin ko. Napangiti siya sa sinabing iyon ng binata. Napagtanto niyang napakabuti ng puso nito para sa kanya. Bigla niyang naisip ang kanyang pamilya, ang kanyang mga responsibilidad sa kanyang mga kapatid. Alwin, pwede bang umuwi mo na ako sa amin? Siguradong hinahanap na ako ng aking mga magulang at kapatid. Paalam niya sa binata. Sigurado ka? Oo, nag-aalala na malamang ang aking mga magulang at mga kapatid. Ganon ba? Sige. May ibibigay akong regalo sa pamilya mo. Sana makatulong sa pamumuhay niyo. Wika ni Alwin. Naku, wag na. Nakakahiya sa inyo. Ayos lang naman ang pamilya ko. Sige na, mahal. Patunay lang niya na mahal kita. At kaya kong ibigay lahat sa iyo at sa pamilya mo pagdating ng araw. Ganito. Sigurado ka ba niyan, Alwin? Oo, mahal. Baunin mo ito sa iyong bagoy. Wika nito. Katapos ay inilagay nito ang palad sa kanyang muka. Tila ba itinakpan nito ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay bigla na lang siyang nagising na piniikutan na ng kanyang mga kapatid na umiiyak. Napabangon siya bigla ng may pagtataka. Iniikot niya ang kanyang tingin sa mga ito na halos pare-pareho ang reaksyon. Napakunot ang kanyang noo, sabay kusot ang kanyang mga mata. Ate, sambit ng kanyang isang kapatid. Ate, mabuti at gising ka na, sambit ng isa rin niyang kapatid. Bakit? Tagang tanong niya. Ate, halos 4 na araw ka ng tulog. May pumunta ditong albularyo ang sabi na engkanto ka daw. Natatakot din na gamutin ka at ang sabi kung makakabalik ka man ay ibig sabihin hindi ka pa napakain ng pagkaing itim na mga engkanto. Saka ka na daw lagyan ng proteksyon. Kwento ng kanyang kapatid na lalaki na sunod sa kanya. Sakto ring pagdating ng kanilang mga magulang at narinig nito ang boses ni Fortunata. Diyos ko anak, mabuti naman at gising ka na. Doon, tawagin mo na si Lolo Andok. Utos pa nito sa kanyang kapatid na lalaki. Agad naman itong tumalima. Hindi kalayuan ang bahay ng matanda sa kanila. Wala ring mga pasyente na nakapila sa bahay nito. Kaya ilang sandali lang ay dumating din agad ito. Tulala si Fortunata ng madatna ng albularyo. Hindi siya makahuma sa kanyang isipin. Hindi niya mawari kung bakit parang totoo ang lahat sa panaginip niya. Lilito siya sa mga nangyayari sa kanya. Bigla niyang naalala ang ipinigay ng binata sa kanya. Iniangat niya ang kanyang kanang kamay, kung saan iniabot sa kanya ng binata ang isang bagay. Nimilog ang kanyang mga mata sa gulat nang mapagtanto na totoo at hindi panaginip ang binatang nagpatibok ng kanyang puso. Fortunata, ano iyang nasa kamay mo? Gulat na tanong ng kanyang ina. Ibinigay ba iyan ng engkanto sa iyo, Inday? Tanong ng albularyo.
Nanay, Lolo Andok, bigay ito ni Alwin, ang aking nobyo. Wika niya. Sabi ko na, isang engkanto ang umibig sa iyo. Ay, nako. At labas-masok ka na sa kanilang mundo. Ang hindi mainam sa pangyaring ito ay kung nais na ng engkantong ito na itira ka sa kanilang mundo. Sigurado akong hindi ka na makakauwi pa. Uwi ka ng matanda. Paano itong bigay ng engkanto sa aking anak Lolo Andok? Tanong ng kanyang inang si Aling Maya. Tinignan ito ng matanda at namangha ito nang mapagtanto ng isang tunay na diamante, ang malaking palawit na hugis luhang nakakabit sa kwintas. Nasa sa inyo kung anong gawin niyo sa regalong iyan ng engkanto. Ngunit iyak akong oras na maibenta niyo ang bagay na iyan ay sobra-sobrang yaman ang makakamit niyo pagkat milyones ang halaga niyan. Biglang tumahimik ang lahat. Matagal bago nakapagbigay ng reaksyon si Fortunata. Ibenta natin yan, Nay. Bigay niya ni Alwin para sa inyo para hindi na kayo mahihirapan pa sa buhay. Anya. At anong kapalit? Ikaw? Hindi ako papayag. Sagot ang ginang. Mabait si Alwin, Nay. Wala siyang gagawin na ikapapahama ko. Anong mabait? Hindi mo na ako mapapaniwala kapag engkanto ang pag-uusapan, Fortunata. Ang ate Isabel ko ay isa sa mga biktima ng mga engkantong yan. Kinuha nila ang kapatid ko dahil naibigan nila ito. Kwento ni Aling Maya. Hindi naman yata magkatulad ang ugali nila, Nay. Katulad ng tao. May masama at may mabubuti. Depensa niya. Bibigyan kita ng proteksyon, Fortunata. Yun ay upang hindi na mag-alala ng husto ang iyong ina. Maging ang iyong mga kapatid at ama. Mahalaga ka sa kanila, kaya dapat intindihin mo rin ang nararamdaman nila. Wika ni Lolo Endok. Walang alinlangan siyang pumayag. Hindi niya alam na ang sinasabing proteksyon ng matanda ay maglalayo sa kanya sa elementong inibig niya at umiibig rin sa kanya. Matapos siyang lagyan ng proteksyon ng matanda, ay naging tahimik at walang paramdam mula kay Alwin. Hindi niya alam kung bakit hindi na ito nagpaparamdam pang muli sa kanya. Kahit sa panaginip iyon, ay alam niyang totoong nangyayari iyon. Dahil minsan na niyang napatunayan ang kwintas na nakatago sa kanyang damitan ng patunay niyon. At ang kanyang nabiyak na buko. Hehehe. Alwin, alam kong totoo ka. Sana magpakita ka sa akin, hindi lang sa panaginip. Hintayin kita, Alwin. Anya habang nakatulala sa kanilang bintana. Narinig iyon ng kanyang ina. Nakararating lang galing sa balon. Kaunti lamang ang labahin nila. Kaya ito na ang nagboluntaryong maglaba. Itong mga nakaraang araw ay laging matamlay ang dalaga at walang ganang kumain. Napansin iyon ni Aling Maya at tawang-awa ito sa anak na panganay. Noong una ay napatingin lang ito sa anak na malungkot na nakatingin sa malayo. Hindi na malaya na Fortunata ang pagdating ng ina at dinig nito ang lahat ng kanyang sinabi. Anak, umibig ka sa isang katulad mo, huwag sa ibang nilalang. Hindi ka sigurado kung paglalaroan ka lang ng mga iyon. Si Biboy, bakit hindi mo siya subukang ibigin? Matagal nang may gusto sa iyo ang taong iyon. Mabait si Biboy at mapagmahal sa pamilya. Kaya tiyak akong hindi ka magsisisi kung siya ang ibigin mo, anak. Mahabang litanya ng ginang. Hindi na malaya na Fortunata ang pagpatak ng kanyang luha sa mga mata. Iyon ay simbolo ng kabiguan sa unang pagkakataong umibig siya. Alam niyang totoong minahal niya ito. Ngunit anong magagawa niya?
Kung talagang wala nang balak pa na magpakita sa kanya ang binatang iniibig niya. Halika na anak, sabay na tayong kumain. Alam kong gutom ka na. Iyaya pa ni Aling Maya sa kanya. Ayoko, Nay. Hindi ako nagugutom. Sige, kung ayaw mong kumain, hindi na rin ako kukain. Nanay naman, galing po kayo sa paglalaba. Tiyak akong gutom na gutom ka na. Titiisin ko na lang ang gutom ko kung ayaw mo lang din naman akong sabayan. Walang magawa si Fortunata kundi ang maghain na nang para sa kanilang dalawa ng ina. Nasa bukirin na ang kanyang ama, samantalang nasa paaralan na ang apat niya pang mga kapatid. Naiwan silang dalawa ng kanyang ina sa kanilang munting tahanan. Habang kumakain ay bigla na lang naduwal ang dalaga. Hindi niya napigilan ang sarili. Pakaramdam niya ay napakalansa ng amoy ng nilagang itlog na pinakain sa kanya ng kanyang ina. Hinahalukay nito ang kanyang sikmura. Biglang natigilan si Aling Maya habang tinitigan ng may pagtataka ang anak. Bakit po, Nay? Kunot noong tanong niya. Anak, buntis ka ba? Oo, hindi ko alam, Nay. Anong hindi mo alam? Kailangan nating magpatingin sa hilot. Pagkasabi nito ay agad ding tinapos ang kinakain at pinainom ng mainit na tubig ang anak. Hindi kalayuan ang bahay ng sinasabi nitong hilot na si Lola Delfa. Nasa 15 minutos lang ang lakarin bago marating ang bahay nito. Saktong pagdating nila ay wala pa roon ang matanda dahil may pinapaanak itong buntis sa kabilang baryo. Hinintay na lamang nila ang pagdating nito. At habang naghihintay, ay may namataan si Aling Maya na isang lalaki na nakatayo sa labas ng bakuran ni Lola Delfa. Nakatingin lang ito kay Fortunata. Gwapo ito at napakatangkad. Maputi at nakapormang pangmayaman. Biglang umusbong ang duda sa utak ni Aling Maya. Marahil ay may kinakatagpo si Fortunata na hindi nito pinaalam sa kanila ng mga magulang niya. Medyo may katagalan na silang naghihintay, ngunit hindi pa rin dumating si Lola Delfa. Hindi rin umaalis ang binata, kaya hindi napigilan ni Aling Maya ang sarili. At tinanong na nito ang anak. Fortunata, sabihin mo nga sa akin, sino ang ama ng pinagbubuntis mong iyan? Ang lalaking iyan ba na nakatingin sa iyo kanina pa? Tanong ni Aling Maya sabay turo sa labas kung nasaan ang binata. Ngunit napakunot lamang ang noo ni Fortunata dahil wala namang tao sa kung saan nakaturo ang kamay ng kanyang ina. Ilalim iyon ng puno ng mangga na walang katao-tao at malayo sa kabahayan. Tanging kalabaw lang na nakatali sa puno ang naroon at malinaw niyang nakikita. Nay, sinong tinuturo mo riyan? Wala namang tao eh. At saka wala akong nobyo. Kaya imposibleng mabuntis ako. Anong walang tao? Totoy, halika nga. Tawag pa nito sa isang apo ni Aling Delfa na galing sa pagigib ng tubig. Totoy, kita mo naman iyang lalaking nakapormang pangimayaman, hindi ba? Nung nito sa bata sabay turo sa parting iyon. Ngunit maging ang batang lalaki ay napakunot ang noo. Saan po tiyang? Wala namang tao dyan, oh. Reklamo ng bata sabay kamot sa ulo nito. Anong wala? Iyan oh, hindi mo nakita. Pagpupumilit niya. Naputol lamang ang kanilang bangayan nang dumating si Lola Delfa. Nung kaguluhan mayroon dito? Tanong ng matanda. Napaplos pa ito sa mga kamay, sabay ikot ang tingin sa paligid. May pagkabaalbularya ito kaya ramdam nito ang kakaibang enerhiya na nasa kanilang paligid.
Mukhang may kasama kayo. Ano bang pakay niyong mag-ina? Bakit kayo nandito? Nung ni Lola Delpha. Patuloy pa rin ang pag-ikot ng mga mata nito sa paligid. Lola Delpha, papatingin ko sana ang anak ko. Naniniwala kasi akong buntis siya eh. Diretsa ang wika ng ginang. Nanay naman, hindi nga ako buntis. Ang kulit mo ay. Walang reaksyon ng matanda. Ang ginawa nito ay tinitigan ng mabuti ang ilalim ng lalamunan ni Fortunata. Tila binibilang nito ang pintig ng puso ng dalaga na makikita sa ilalim ng leg nito. Buntis ka. Napakalakas niyang pinagbubuntis mo. Pulsuhan pa lang ng batang iyan ay kita ng kakaiba. Napakalakas na bata. At hindi ordinaryong tawang ama ng batang pinagbubuntis mo. Tama ba ako? Halos pagalit ng tanong ni Lola Delpha. Hindi ko po alam. Tarantang wika niya sabay hawak ng kanyang puson. Hanggang sa maisipan niyang tungkol sa nangyari sa kanila ni Alwin. Napagtanto niyang hindi lang basta panaginip ang sa kanila ng mahiwagang lalaki. Kung ganoon totoo ang lahat sa panaginip ko, Lola Delpha. Naiiyak niyang tanong sa matanda. Tumango ito at sinabing posible iyon. Maraming beses ka bang nakapasok sa kanilang mundo? 2 beses lang, Lola. At sa pangalawang pagkakataon, may nangyari sa amin. Posible kayang mabuntis ako sa ganoon, Lola. Kaya ba hindi na siya nagparamdam sa akin? Nailing ang matanda. Maging ang kanyang ina ay ganoon din ang reaksyon. Sinabi ng kanyang ina na kaya siya hindi malapitan ng engkantong iyon ay dahil nilagyan siya ng harang ng albularyo na si Lolo Andok. Nay, yun bang sinasabi niyo na proteksyon? Oo anak, para hindi kanya malapitan pa. Natahimik siya. Ngayon lang niya napagtanto na kaya pala hindi makapasok sa kahit sa kanyang panaginip si Alwin ay dahil sa ibinigay na habak ng matandang albularyo. Anak, huwag kang magtitiwala sa mga kagaya nila. Hindi sila totoong mabuti. Tignan mo ang ginawa nila sa aking ate. Kinuha nila nang walang pakialam kung masasaktan kaming mga pamilya. Kaya huwag kang magtiwala sa kanila. Nahati ang utak niya matapos sabihin iyon ng kanyang ina. Nakasama niya si Alwin at hindi niya masasabing masama itong nilalang. Dahil napakabuti ng trato ng buong pamilya nito sa kanya. Ngunit wala siyang magawa dahil laging nakabantay sa kanya ang ina. At naguguluhan siya dahil sa mga nangyayari. Buntis siya at alam niyang si Alwin ang ama. Ngunit hindi na ito makalapit pa sa kanya dahil may nilagay sa kanyang pangontra sa mga ito. At natatakot na rin siyang tanggalin ito sa katawan niya. Bantay sarado din siya ng kanyang ina. Lola Delpha, maaari bang isekreto na natin itong nangyari sa anak ko? Gagawin na lang kitang ninang kapag nakalabas na ang bata. Pakiusap ni Aling Maya sa matandang hilot. Wala namang problema. Sige, ako na rin ang mag-aalaga niyan habang nasa loob ng tiyan. Asahan mong hindi ka makakatulog ng maayos dyan. Magiging masilan ang pagdadalang tao mo sa unang 2 buwan. At kapag nasa 3 buwan paakyat na naman, hindi ka naman patutulugin dahil malikot na. Isin mo na lang hanggang makalabas. Ganon talaga kapag hindi ordinaryo. Napili ka kasing ibigin ng isang immortal. Uwi ka nito. Pagdating ng bahay ay nagulat sila sa mga bagay na naroon sa kanilang kusina. Puno ng mga sariwang gulay at prutas. At ang nakapagtataka ay ang isang kahon na tila gantangan ang laki. Kulay itim na makinang at may takip. Kapwa sila nakatulala
habang nakatayo sa harapan ng pintuan nang makita iyon. Nakarating na kaya ang tatay mo galing bayan? Tanong ni Aling Maya. Hindi ko rin alam, Nay, pero saan naman magnakaw ang tatay ng ganitong prutas at gulay? Wala tayong tanim na ganito, pating mga gulay at saka ganito karami. Malalanta lamang ito kung kakainin lang natin. At itong kahon, paano ito maipaliwanag? Saan ito kukunin ng tatay? Mga tanong ni Fortunata. Iyon nga sambit ni Aling Maya. Sabay silang napaupo sa harap ng malaking kahon. Sabay ding umangat ang kanilang tingin. Kaya nagkatinginan sila sa isa't isa. Tila pareho sila ng iniisip. Iyon ay ang buksan ng kahon. Ganoon na lamang ang gulat nila nang mabuksan ang kahon. Kumikinang na mga bato. Mga brilyante, mga batong rube, gemstone, ginto at kung ano-ano pa. Hindi may paliwanag ang nararamdamang galak at kaba sa puso ni Aling Maya. Yayaman tayo ng sobra kung sakali, subalit sinong may-ari nito? Saan natin isasauli? Tanong ng ginang. Biglang naalala ni Fortunata ang pangako ni Alwin. Bibigyan ito ng napakaraming yaman ang kanilang pamilya. Sa tanto niya ay iyon na ang pagkakataong sinabi ng binatang engkanto. Bakit isa sa uli, Nay? Nasa loob ng bahay natin, ibig sabihin ay atin yan. Para sa atin yan. Atin? Saan galing? Kay Alwin, Nay, ang ama ng batang dinadala ko. Biglang nabahala si Aling Maya. Inikot nito ang tingin sa mga prutas, gulay at kahon na mga mamahaling bato na nakalatag sa kanilang papag. Yan nga yung sinasabi ko, anak. Binalaan na kitang wag tatambay-tambay sa puno ng balete. Ito tuloy, problema pa natin. Nababahalang wika ng ginang. Masagana na ang buhay natin, Nay, kapag naibenta na iyang mga mamahaling bato. Kahit tatanda pa tayo at uugod-ugod, hindi mauubos ang pera natin. Sagot ni Fortunata. Iyan ang akala mo. Akala mo ba papayag silang magbigay ng yaman ng walang kapalit? Anong ibig mong sabihin, Nay? Baka ikaw at ang anak mo ang kapalit. Baka kukunin ka ng engkantong iyon sa amin. Dadalhin ka sa kanilang kaharian at doon na gustong manirahan. Natahimik siya at napaisip ng malalim. Hindi siya papayag na mawala sa kanyang mga magulang. Marami siyang pangarap para sa kanyang mga magulang. Subalit sama-sama sila. Walang iwanan, walang mawawala. Nay, may naisip ako. Ano yon, Fortunata? Aalis tayo sa baryong ito. Lilipat tayo ng lungsod. Ipibenta natin itong mga mamahaling bato at ibili ng bahay. Malaking halaga ng pera ang nakatumbas dito, Nay. Hindi tayo maghihirapan ito. Litaan niya ng dalaga. Hindi ako sigurado kung hindi tayo masusundan ng mga elemento doon sa lungsod, anak. Nakakatakot din yung iniisip mo, Fortunata. Kung isasauli na lang natin ang mga ito para wala silang habol sa pamilya natin. Pero dala-dala ko ang magiging anak ng engkantong si Alwin, Nay. Pakaramdam ko nga ay malapit ang loob ko sa kanya. Anak, pakiusap. Kahit anong sabihin niya, huwag kang sasama. Isipin mo lagi na ibang nilalang sila. Huwag na huwag kang kakain ng mga haing pagkain nila. Lalo na ang kulay itim nilang pagkain. Kaya nga lilipat na tayo ng lungsod, Nay. Bago pa ako mahulog ng husto sa binatang engkanto na yun. Siguro naman hindi na siya maghabol sa bigay niyang yaman dahil may anak siyang nasa sinapupunan ko at kailangan ng sustento. Anya. Nag-isipan niyong mabuti ni Aling Maya. Kunento na rin ito lahat sa asawa. Muntik pa nitong saktan si Fortunata dahil hindi ito naniniwala sa sinasabi niyang engkanto ang ama ng kanyang dinadala.
Kani-kanino ka siguro lihim na nakipaglandian. Tapos ngayon, ipapaako mo sa inosenteng engkanto. Galit na wika ng ama niyang si Mang Dendo. Kaninong lalaki naman tay? Kahit minsan ba, nakita mo akong may kasamang lalaki? Wala, kasi puro trabaho tayo. Ganon. Nabuntis ka habang nagtatrabaho. Palibhasa, hindi kayo napagbuhatan ng kamay, kaya lumalaki ang ulo niyo. Galit na sigaw ni Mang Dendo. Hindi na makatiis si Aling Maya sa bangayan ng mag-ama, kaya inawat na nito. Iniwasan nitong mapagbuhatan siya ng kamay ng kanyang ama. Tumahimik na kayong dalawa. Mamaya, may mapadaang kapitbahay at marinig ang away niyo. Alaganap na naman sa buong baryo ang tungkol sa pagbubuntis niyang anak mo. Saway ni Aling Maya. Buti yan, nang mapahiya at matauhan. Sagot ni Mang Dendo, na hindi makahuma sa galit. Hindi nito matanggap ang kanyang pagbubuntis. Lumabas ito para bumili ng maiinom. Maging ang kanyang ina ay nadamay sa galit nito. Inakala kasi nitong pinagtatanggol siya ng ina. Hindi niya masisisi ang ama dahil siya lang ang inaasahan nitong maging katuwang sa buhay. Subalit na buntis ng maaga. Hindi man lang niya maipagmalaki ang ama ng kanyang anak. Kung tutuusin ay hindi niya ito inaasahan. Buong akala niya ay sa panaginip lamang ang kaganapang iyon. Ngunit bakit siya nabuntis? Isa lang ang desisyong nabuo niya. Kailangan niyang dalhin sa lungsod ang mga mamahaling bato. Paisa-isa niya itong ibebenta. Ibili niya ng bahay sa lungsod. Nakakalimutan nila ang kanilang buhay sa probinsya. Kinabukasan, maaga silang umalis ng kanyang ina, kasama ang bunso niyang kapatid. Dala ang ilang peraso ng diamante upang maibenta iyon sa malaking sanglaan sa lungsod. 2 peraso lang na sinlaki ng hinlalaki ang dala nila. Ngunit nagulat siya sa laki ng halaga. Mahigit 5 milyon ang halaga ng siyang ikinagulat rin ng kanyang ina. Fortunata, ito palang mayaman na tayo. Paano pa kaya kung lahat ng nasa kahong iyon ay maibenta natin? Kaya nga, Nay, ngayon maghanap tayo ng mga binibentang bahay dito at lupa. Wika niya. Tila umaayon din sa kanila ang tadhana. Nakahanap agad sila ng bahay na malaki, pangmayaman, kaya tila ayaw maniwala ng nagbebenta na kaya nila yung bayaran. Sigurado kayong ganito kalaking bahay ang hanap nyo? 3.8 milyon, alam nyo ba kung gaano kalaking halaga iyon? Tanong ng may-ari ng bahay at lupa. Hindi iyon dumaan sa broker dahil nakapaskel sa labas ng house for sale. At may-ari kagad ang unang nilang nakausap. Kaya po naming bayaran, Manong. Anya. Sige. Tatawagan ko lang ang aking abogado para mag-aasikaso ng lahat. Gusto na rin kasi ng aming anak na mag-migrate na sa Canada. Wala kaming magawa na mag-asawa. Matanda na din kami at kailangan na ng anak na kasama sa bahay. Kwento ng matanda. Hapon nang natapos ang lahat ng papeles na pinipirmahan nila. Maging ang pagbibilang ng perang binayad nila sa bahay. 1 linggo ang palugit ng mga ito, kaya may 1 linggo rin silang naghintay bago bumalik sa lungsod. Nasa mga kamay niya ang lahat ng mga dokumento, maging ang lahat ng susi ng malaking bahay. Saan kayo galing at ginabi kayo? Pagdating ko walang pagkain. Hindi niyo man lang naisip na pagod ako galing bukid. Galit na wika ni Mang Dendo. Pasensya na, Dendo. May inaasikaso lang kami sa bayan. Huwag mo nang atubagin pa iyang sakahan mo. Ibilin mo na lang sa kapatid mo kasama ang alaga nating mga kalabaw at baka. Wika ni Aling Maya. Tumahimik ka, Maya. At ano? Gusto mong gutumin ko kayo? Hindi tayo magugutom. Lilipat na tayo sa lungsod. Marami tayong pera at kaya nating mabuhay habang buhay.
kahit hindi tayo magtatrabaho. Pero kung gusto mo talaga ng trabaho, pwede tayo magdegosyo sa lungsod. Nahihibang ka na ba, Maya? Saan tayo kukuha ng pera? Kwento ni Aling Maya ang tungkol sa kahon. Noon pa dapat nito ikwento sa asawang tungkol doon, kaso ay laging mainit ang ulo. Sa pagkakataong iyon, naikwento nito ang lahat. Naniwala na rin ito na totoong engkanto ang ama ng anak ni Fortunata. Hinintay nila ang 1 linggo bago lumuwas ulit ng lungsod. Walang kahit isang gamit silang dinala upang hindi mahalata ang kanilang paglisan. Bigla na lang natahimik ang kanilang bahay at kahit isa sa mga kapitbahay ay walang nakakaalam sa kanilang biglaang paglipat. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ni Fortunata. Bungad pa lang ng pinto. Mayaman na tayo, nanay, tatay. Masayang sambit ng 4 na taong gulang na bunso. Dito na rin kami mag-aaral sa lungsod, nay. Tanong ni Dondon, ang sumunod kay Fortunata. Oo, dito na kayong lahat mag-aaral. Nakuha ko na ang mga card niyo para ilipat kayo dito. Uwi ka ni Fortunata. Halika kayo, pasok tayo sa loob. Dondon, kayo ng bunso nating kapatid ang magkasama sa isang kwarto. Si Queenie at Sweetie naman sa kabilang kwarto. May 5 kwarto ang malaking bahay na ito, kaya dapat maging responsable tayo sa paglilinis ng sarili-sarili nating kwarto. Naintindihan niyo ba? Tanong niya sa mga kapatid. Halos sabay ang mga itong sumagot nang may kasabikan na himig. Hindi makapaniwala si Fortunata na dadalhin sila ng kanyang kapalaran sa ganoon kasaganang buhay. Ngunit nag-aalinlangan pa rin siya dahil sa dinadala niyang anak ng engkanto. Nakalimutan na niya ng kaunti ang tungkol sa binatang engkanto. Wala na rin itong paramdam. Marahil ay dahil sa habag na pinasuot sa kanya ni Lolo Andok. Kung kaya hindi na ito makalapit pa sa kanya kahit minsan. Tahimik siyang nakatingin sa malayo at malalim ang pag-iisip habang umiinom ng gatas. Hindi niya namalayan ang paglapit ng kanyang ina. Anak, huwag ka ditong tumambay sa labas. Mamaya nandito lang sa paligid na kamasid ang ama ng anak mo. Saway ni Aling Maya. Hindi naman siguro tayo nasundan, ay. Hindi tayo sigurado, anak. Alam nating may kakayahan sila at kapangyarihan, hindi katulad sa atin. Tsaka, halata na yung umbok ng tiyan mo. Kay bilis naman. Siguradong kapag nakamasid lang ang engkantong iyon mula sa malayo, ay malalaman niyang siyang ama niyang batang dinadala mo. Paano kung katulad niya ang bata, nay? Kukunin kaya niya sa akin at dadalhin sa mundo niya, nay? Huwag naman sana, kahit may dugong engkanto ang batang yan. Sigurado naman akong mananalaytay pa rin dyan ang dugo mo. Kaya nga, nay, hindi ko yata kakayanin kung kukunin niya ng basta na lang ang anak namin. 9 na buwan ko itong dadalhin sa sinapupunan ko tapos ganun lang kadali mawala sa akin. Anya na puno ng pag-aalala. Maging si Aling Maya ay hindi sigurado. Wala pa itong may nakitang anak ng engkanto na namumuhay sa mundo ng mga mortal. Hindi lang din ito sigurado. Pero kung mayroon man, hindi rin siguro ipagsasabi ng kaanak dahil kailangan ding protektahan ang katauhan ng bata. Nahihirapan pa si Maya sa sitwasyon nila dahil nasa gitna ito ng anak na panganay at ng asawa nito. Hindi matanggap ni Mang Dendo ang pagbubuntis ni Fortunata. Sa kabila ng nalaman nito na isang engkanto ang may gawa nito kay Fortunata. Para kay Dendo, ay naging irresponsable pa rin ang anak, kaya ito nadala ng engkanto. Isang gabi, naisipan ni Fortunata na buksan ang kanyang Facebook. Kasagsagan pa lang ng pagdilat ng Facebook app sa cellphone at aaminin niya ang nakahiligan niya itong gamitin para mag-post ng kanyang mga larawan.
Ngunit simula nang mabuntis siya ay hindi na niya nabuksan pa ang kanyang account. Maglilimang buwan na siyang buntis at ganoon na rin yata katagal niyang hindi nabuksan ang kanyang account. Kaya tad-tad ng notification at mensahe ng kanyang buksan ito. Sabog ang notification button at maraming mensahe galing sa mga kaibigan niya sa baryo at mga kaanak. Maging si Biboy na noon papasimpleng nanliligaw sa kanya ay may mga mensahe ring naiwan. Una niyang binuksan ang mensahe sa kanya ni Tere. "Ay babae, saan kayo nakatira ngayon? Bakit bigla na lang naging haunted house itong bahay niyo? Wala man lang pasabi ang paglisan niyo dito, ang daya." Uwi ka nito sa naiwang mensahe. At 3 buwan na itong mensahe galing kay Tere na hindi niya nabasa. Binuksan niya ang mensahe ng kanyang mga tiyo at tiya. Hinahanap din sila at kung saan na sila nakatira. Lahat ng mga ito ay halos pare-pareho ng mga mensahe. Naging haunted house ang kanilang bahay. Hindi niya alam kung bakit ganito ang mensahe ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Sa lahat ng mensaheng iyon, ay si Terry lang ang nabigyan niya ng reply. "Huwag kang mag-alala, kukunin kita dyan pagdating ng araw. Bibigyan kita ng trabaho." Wika niya sa kanyang mensahe. At pagkatapos ay pinadala na ito sa kaibigan. Hindi na niya hinintay ang reply ng kaibigan. At ini-off din kaagad ang data. Ayaw pa rin niyang maging active sa Facebook. Maaga siyang natulog dahil kinabukasan niyon ay perinatal check-up para masigurong malusog ang anak na nasa kanyang sinapupunan. Kinabukasan ay tinanghali siya ng gising, kaya pinasok na siya ng nanay niya sa kwarto. "Kanina pa ako nakahanda, yun pala ay tulog mantika ka pa. Bilisan mo na dyan." Wika nito. Agad siyang kumilos para gumayak. Napasarap ang kanyang tulog gayong maaga naman siyang natulog kagabi. Pagkarating sa klinika, ay tinignan agad ng kanyang OB ang lagay ng bata sa kanyang tiyan. Sabik na rin siyang malaman kung ano ang kasarian ng kanyang magiging anak, na sa araw iyon ay malalaman na niya. Matamis ang ngiti ng doktora na siyang nag-aalaga sa kanyang buwan-buwan. "Ang bilis talagang lumaki ng tiyan mo, ganda. Tiyaka kung cesarean ang labas mo nito. Kita mo naman oh, hawakan mo palang nananadyak na. Eh ba't parang pinaglihi kay Gabriel silang?" Biro ng doktora. Sa bawat kapa nito sa kanyang tiyan, ay may laging ganting tadyak ng sanggol mula sa loob. Tila naiinis ito kapag may ibang humahawak sa kanyang tiyan. Natatawa na lang din siya sa kakaibang reaksyon nito sa tiyan niya. Hindi niya alam kung nagkataon lamang ang bagay na ito. Nako, kaya pala sobrang lakas sumipa at kay seloso. Lalaki pala itong anak mo, ganda. Sa totoo lang, kakaibang lakas ng batang ito. Wika pa nito habang patuloy sa ginagawang pag-ultrasound. Hindi kasi ito makapag-focus dahil panay ang sipa ng bata sa loob. "Ako, sinasabi ko sa iyo, ngayon pa lang ganda ha. Cesarean talaga ito dahil sobrang laking bata. Ang lakas mo sigurong kumain." Wika ng doktor. "Hindi naman po, Dok. Minsan nga gatas lang ako dahil pakaramdam ko. Hindi pa ako nakakain, busog na ako." "Ay paano? Puro bata itong laman ng tiyan mo?" Sagot ng doktor. Hindi ito mapakali at tila nilalaro lang din ang kakulitan ng batang nasa kanyang sinapupunan. "Hindi ka pa ba titigil sa pakikipag-away sa aking bata ka?" Natatawang wika pa ng doktor. Panay pa rin ang paninipa nito tuwing hawakan ito ng doktor. Pag-uwi niya ay sinubukan niyang hawakan ng tiyan niya. Kinapa niya ito ng kinapa, ngunit napakatahimik nito. Walang kahit kaunting paggalaw. "Kita mo ito, kanina ayaw paawat sa paggalaw. Ngayon na tayong dalawa na lang ay sobrang tahimik. Ayaw gumalaw. Pinagloloko mo ba kami, anak?"
O ang sambit niya. Sabik na rin siyang makita kung ano ang itsura ng kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan ng paghihintay, araw iyon ng kanyang operasyon. Kailangan cesarean ang batang nasa tiyan niya dahil hindi niya iyon kayang ilabas ng normal. Maging ang kanyang ina ay sabik nang makita ang apo nito. Maliban sa kanyang ama na hindi pa rin matanggap ang kanyang pinagbubuntis. Pagkagising niya matapos ang operasyon, ay isang malungkot na mukha ng ina ang bumungad sa kanya. Nay, bakit? Tanong niya rito na puno ng pag-aalala. Nay, may masamang nangyari ba sa anak ko? Tanong niya pa ulit nang hindi pa rin sumasagot ang kanyang ina. Umiling ito sabay tingin sa kanyang gilid. Tsaka lang niya napansin na nasa kanyang bisig ang kanyang bagong silang na anak. Nay, ano ito? Anong? Hindi niya maituloy ang sasabihin dahil sunod-sunod na ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Bakit ganito, inay? Tanong niya. Hindi ko rin alam, anak. Sagot ni Aling Maya. Hindi, mali sila nang bigay sa akin. Hindi ko ito anak, nay. Maganda naman ako at gwapo si Alwin na ama ng anak ko. Kaya imposible. Hindi ko ito anak. Pagkasabi niyon ay biglang kumidlat ng malakas. Bumagsak ang napakalakas na ulan at bigla na lamang dumilim ang buong paligid. Wari may bigla ang bagyo na dumating. Parang galit ang kalikasan sa kanyang sinasabi. Anak, Fortunata, umayos ka. Anak mo yan. Anak yan ng engkanto. Pero nay, gwapo si Alwin. Hindi ganito ang itsura niya. Anak, ang nakita mong mukha niya ay mapagkunwari. Walang gwapong engkanto. Dahil halimaw talaga ang mukha nila. Nakakatakot. Ngunit may kakayahan silang maging gwapo sa paningin ng mga katulad nating ordinaryong tao. Paliwanag ni Aling Maya. Napatitig na lamang siya ng tahimik sa mukha ng anak. Paano niya ito mailalabas ng bahay? Siguradong pandidirihan at katatakutan ng mga tao ang mukha ng kanyang anak. Napakaputi at napakaamo ng kalahati nito mukha. Sobrang gwapo. Ngunit ang kalahati ay sobrang kapal at itim na tila ba ay balat ng baboy. Halata pa ang makapal at maitim na hibla ng buhok na nasa kalahating dangkalang taas. Tanging iyak lamang ang kanyang magagawa dahil sa awang nadarama niya sa kanyang anak. Fortunata, huwag kang umiyak. Baka mabinat ka, anak. Pero nay, paanong hindi ako iyak sa kalagayan ng anak ko? Habang buhay ko na lang ba siyang itatago? Anong itatawag sa kanya ng mga tao na makakikita sa kanya? Isang halimaw. Kawawa ang anak ko, nay. Litanya niya. Hindi alam ni Aling Maya kung ano ang sasabihin. Isa lang din ang maisuhestyon nito sa kalagayan ng anak niya. Iyon ay ang itago ito sa mga tao. Dating nila sa bahay ay tinapunan lang sila ng tingin ni Mang Dendo. Hindi ito interesado na makita ang mukha ng apo nito. Hinayaan lang iyon ni Aling Maya. Pagdating ng panahon ay matatanggap din ito ang nag-iisang apo nila. Simula nung isilang ang batang pinangalanan niyang si Calixto, lagi na lang din siyang nakakulong sa loob ng bahay kasama ang bata. Kung ibibilad naman ito sa sikat ng araw sa umaga, ay sa bintana lamang niya. Simula rin nung isilang niyang sanggol ay ramdam niya ang kakaibang ambience ng kanyang paligid. Laging pakaramdam niya ay may nakamasid mula sa di kalayuan. Isang araw ng linggo, naisipan niyang magsimba kaya nagpasama siya sa kanyang ina sa simbahan. Ngunit nang nasa pintuan pa lamang sila, ay muli na namang kumidlat ng napakalakas. Biglang nagdilim ang kalangitan at lumakas ang ihip ng hangin. Dali-dali silang pumasok upang hindi mabasa ng ulan ang sanggol na balot ng lampin. Ngunit bungad pa lang ng pinto ay iyak na ito ng iyak
na tila ba namimilipit sa sakit. Nang tignan niya ang sanggol ay nagulat siya dahil sobrang pula ng buong katawan nito. Tila nabuhusan ng kumukulong tubig. Naisipan niyang baka dahil isa itong engkanto. Agad niyang inilabas ng simbahan ng anak. Doon lang ito tumigil sa kakaiyak. Natulog muli ito na mahimbing na para bang walang nangyari. Nagkatinginan silang mag-ina. Napagtanto nila na hindi pwedeng ipasok ang sanggol sa loob ng simbahan. Simula noon ay hindi na niya sinubukan pang muli na ipasok sa simbahan ng anak. Naawa siya dito ng sobra dahil ilang araw din bago nawala ang lagnat nito. Mabilis na lumipas sa mga buwan at taon. 2 taon na noon si Calixto. 2 taon pa lang ngunit napakatangkad na nito. Akalain mong 5 taong gulang na ito dahil sa tangkad at pagiging bibo magsalita. Isang umaga habang naliligo si Fortunata sa banyo, ay iniwan niya sa kuna ang anak. Hindi niya akalaing sa murang edad nito ay makakalabas na ito ng kuna. Kampante lamang siyang naliligo at inasahang nasa kuna lang ang anak na naglalaro. Ang hindi niya alam ay nakalabas na rin ito ng kanyang kwarto. Ganoon na lamang ang taranta niya nang marinig ang sigawan ng kanyang mga kapatid at ama sa labas. Dali-dali siyang nagbihis at lumabas ng banyo. Mas lalo siyang kinabahan nang makitang wala sa loob ng kuna ang anak. Patakbo siyang lumabas ng kwarto at napasigaw siya nang makitang inundayan ng palo ng kanyang ama ang kanyang anak. "Tatay, wag. Apo mo siya. Anak ko siya." Sigaw niya. Iyak ng iyak ang kanyang anak. Nakakaawa ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Wari ay humihingi ito ng saklolo sa kanya. Agad niya itong nilapitan at kinarga. Inilayo sa kanyang ama. Hihirit pa sana ito ngunit itinago niya ito sa ama. "Huwag mong itago ang halimaw na yan. Papatayin ko yan." Sigaw niyang kanyang ama na nanlilisik ang mga mata sa galit. "Anong naging kasalanan ng anak ko sa iyo, tay? Bakit ganyan kayo sa kanya? Apo mo rin siya. Apo mo si Calixto." "Anong anak? Inang apo? Hindi ko kailanman maging apo ang isang halimaw. Hindi mo siya anak. Halimaw siya." Tanging pag-iyak lamang ang nagagawa ni Fortunata para sa nakakaawang anak niya. Biglang kumidlat ng napakalakas. Umihip ang napakalakas na hangin sa buong paligid. At isang malaking puno sa harap ng kanilang bakuran ang nabuwal sa sobrang lakas ng hangin. Nasawari niya ay sa kanilang bakuran lamang nangyayari. Maayos naman ang panahon ng silipin niya. Ang sa mga kapitbahay, ilang sandali pa ay biglang napahiyaw si Mang Dendo sa sakit ng kanyang ulo. Nandilim ang paningin nito kaya napaluhod sa sahig na semento. "Ang sakit ang ulo ko. Wala akong makita. Tulungan niyo ako." Sigaw nito. Si Aling Maya na kakagaling lang ng palengke ay nataranta. At nagtaka na rin sa magulong paligid na tila ba niladaanan ng ipo-ipo. "Dendo, anong nangyari?" tanong nito. "Dalhin mo ko sa ospital, Maya." Yun lang at bigla na itong nawala ng malay. Hindi na nito nakayanan ng sakit na naramdaman nito sa ulo. Tumawag sila ng ambulansya para madala ito sa ospital. Inusisa ni Aling Maya ang lalaking anak kung anong nangyari. Dinetalya nito sa lahat sa ina at labis ang pangamba ni Aling Maya para sa asawa nito. Tinignan niya ang apo at si Fortunata. Hindi na nito nagawa pang kausapin siya dahil dumating na ang ambulansya at kailangan nang dalhin si Mang Dendo sa ospital. "Dendon, ikaw muna ang bahalang magpakain sa mga kapatid natin. Kailangan ko munang ipasok si Calixto sa kwarto."
Bilin niya sa kanyang kapatid. Ate, kaya ba hindi mo ipanapakita ang anak mo sa amin dahil isa siyang halimaw? Anong sinasabi mo, Don? Itiko mo ang bibig mo. Hindi halimaw ang anak ko. Pasyensya na ate. Na kayo kong hinging paumanhin ito. Bigla siyang naawa sa kapatid kaya tahimik niya itong tinilikuran at bumalik na sa kwarto. Si Calixto ay tila may sariling mundo at may sinasabi itong salita na hindi maintindihan. Panayang sampit nito ng salitang ama. Panayang tawa na tila ba may naglilibang dito na hindi nakikita ni Fortunata. Ramdam niya na nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa balat, lalo na sa batok. Ngunit pilit niya itong binabaliwala. Hindi mawala sa utak niya ang kaninang pangyayari. Pangalawang beses na niyang nasaksihan ang ganong uri ng kidlat na animoy may galit, gayong wala namang ulan. Makalipas ang 3 oras ay wala pa ring tawag galing sa ina niya. Nag-aalala na rin siya para sa kanyang ama na nasa ospital. Hindi niya alam kung ano na ang kondisyon nito. Mabilis siyang dinukot ang cellphone sa kanyang bulsa at nagpagba siyang tawagan ng ina. Kailangan niyang malaman kung ano ang naging kondisyon ng ama sa ospital. Nay, kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Kumusta ang tatay? Tanong niya agad sa ina. Fortunata, kumatos ngayon ang ama mo anak. Hindi pa siya nagising. Binabantayan pa ng doktor ang kanyang kondisyon. Ha? Pero maayos naman siya kanina, Nay. Wala rin siyang iniindang sakit. Bakit biglaan yata? Hindi ko alam pero kinakabahan ako anak. Sinaktan niya si Calixto kanina? Tanong nito. Hindi pa man ay kwento ito ni Don kanina. Oo, Nay. Malungkot at may himig inanakit na sagot niya. Bilang isang ina, walang kapantayang sakit na nadarama niya habang harap-harapang nasasaksihan ang anak na sinasaktan ng sarili nitong lolo. Bakit naman kasi ginawa yun ni Dendo sa sarili niyang apo? Halimaw kasi ang tingin niya sa anak ko, Nay. Yun nga ang pinag-aalala ko. Paano kung nasa paligid lang ang ama ni Calixto, nakabantay? Paano kung siyang may gawa nito? Bigla siyang natahimik sa sinabi ng ina. Hindi imposible ang nasa isip ng ina niya. Lalo na't iyon ang kutob niya na nasa paligid lang si Alwin. Nakabantay sa kanilang mag-ina. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay. Ang kausapin ito ng harap-harapan. Hindi sa panaginip at hindi rin sa kang anong paraan. Gusto niya itong makausap ng dalawa lamang sila. Kinapa niyang habak sa kanyang bewang. Ito ang nagsisilbing harang kaya hindi makalapit sa kanya si Alwin. Sa pagkakataong iyon ay buo na ang kanyang loob. Gusto niyang makausap ng masinsinan ang ama ng kanyang anak. Alwin, kung nandito ka man, umaaligid sa amin ng anak mo, magpakita ka. Kausapin mo ko. Sigaw niya mula sa harap ng kanyang bintana. Inikot niya ang kanyang tingin sa tahimik at madamong bakuran sa likod ng bahay. Hinintay niyang magpakita si Alwin sa kanya. Hindi siya nabigo dahil wala pang 5 minuto nang biglang bumungad ito sa kanya sa mismong harapan niya. Alwin? Tanging sambit niya. Nakatitig lamang ito sa kanya. Puno ng hinanakit ang ekspresyon ng muka, maging ang paraan ng pagtitig nito. Bakit? Tanong nito. Anong bakit? Takang tanong niya. Bakit mo ko iniwasan? Bakit mo nilagyan ng harang ang pagitan natin? Akala ko ba mahal mo ko? Magkaiba tayo, Alwin. Oo, malapit ang loob ko sa iyo noon. Siguro nga minahal kita noon. Pero hindi mo sinabi kung anong uri ka ng nilalang. Niloko mo rin ako. Binahal kita, Fortunata. Kaya ako nagawa iyon dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Binigay ko lahat sa iyo at sa pamilya mo.
na hindi ko hiniling, kusa mong ibinigay, Alwin. Kung gusto mong bawiin, ikaw ang bahala. Wala akong babawiin maliban sa anak ko na hindi niyo tanggap. Kaya kukunin ko siya. Nung hindi tanggap, anong kukunin? Hindi ako papayag. Anak ko lang si Calixto. Mahal ko ang anak ko at hindi ko kakayaning mawala siya sa akin. Kinahihiya mo siya. Kaya mo tinatago lagi sa kwarto mo. Hindi mo naintindihan, Alwin. Kaya ako tinatago si Calixto. Dahil ayaw kong pandidirihan siya ng mga tao, tuksuhin at kung ano pa. Sa'yo pa mismo nang gagaling. Ikaw ang nag-iisip ng ganyan. Dahil alam ko ang takbo ng utak ng mga tao. Nandito ako sa mundong mapanghusga, mapangalipusta, at mapanglait. At ayaw kong maranasan ang anak ko ang mga bagay na yon. Hindi nga ba? Anong ginawa ng ama mo sa anak ko? Masahol pa sa hayop ang trato niya sa anak ko. Hindi ko siya mapapatawad. Pahihirapan ko siya hanggang sa huling hininga niya. Kukunin ko si Calixto. Handaan mo yan. Hindi siya nakasagot dahil unti-unti na itong nawawala. Alwin, sandali. Sigaw niya ngunit wala na. Tuluyan na itong naglahot at hindi na muling nagparamdam pa. Napalingon siya sa kanyang anak na kanina pa nakatitig sa kanya. Tumawa ito nang magtama ang kanilang mga mata. Ma, sambit nito sabay turo sa labas. Napatulala na lamang siya sa kanyang anak habang papalapit dito. Niyakap niya ito at binuhat. Hindi ako papayag na kukunin ka ng iyong ama sa akin, Calixto. Hindi ko kaya. Wika niya sabay yakap ng mahigpit dito. Ama, sambit pa rin ng bata. Naisip niya ang kanyang ama na kritikal sa ospital ng mga oras na iyon. Alam niya kung sino ang may kagagawan, kung bakit nangyari iyon sa kanyang ama. Ngunit wala man lang siyang magawa para maisalba ang buhay nito. Pati ang utak niya. Sa sitwasyon ng kanyang ama at sa anak na niya na gustong kunin ng ama. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga sandaling iyon. Wala siyang malapitan. Hanggang sa maalala niya si Lolo Andok. Kailangan niyang puntahan ang matanda. Ito lang ang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang maisalba ang buhay ng ama. At hindi siya papayag na mawala sa kanya ang kanyang anak. Agad siyang gumayak. Babalik siya sa kanilang probinsya para puntahan ang matandang albularyo. Kinuha na rin niya iyong pagkakataon upang makapamigay ng pera sa kanyang mabubuting tiyahin at tiyuhin. Tinakpan niya ang mukha ni Calixto. Sinuotan niya ito ng bonet. Kaya tanging mata lang ng bata ang makikita. Kailangan niyang gawin iyon para maprotektahan sa panghusgang mundo ang inosenteng bata. Bantay sarado niya ang kamay ng musmus niyang anak dahil malikot ito at may pagkakataong gusto nitong kunin ang bonit sa ulo nito. Huwag malikot, anak, kailangan mo yan. Anya dito. Ilang oras din ang biyahe ng bus bago nila narating ang nasabing probinsya. Kung may magbabantay lang sa anak niya, ay hindi na niya ito isasama pa. Kaso ay hindi rin siya mapalagay. Baka biglang dumating ang ama nito at basta na lang kunin. Karating sa probinsya ay diretso agad siya sa bahay ng kanyang tiyahin, ang kapatid ng nanay Maya niya. Hindi pa ito makapaniwala nang makita siya. Ikaw talaga yan, Fortunata. Ang kinis at ang ganda mo. Para kang artista. At ang gara ng suot mo. Napakayaman mo na yata. Wika nito. Pwede niyang sabihin ang totoo na sobrang yaman na niya. Ngunit nagmumukha siyang mayabang. Saan naman galing ang yaman kung susuriin ang buhay nila? Kaya kailangan na lamang niyang magsinungaling. Hindi kami mayaman, tiya. Mahirap lang po kami. Nakatira kami sa mansyon ng aming amo sa lungsod. Kaya hindi na kami nakauwi pa dito. Pagsisinungaling niya. Nako, Fortunata. Ang bahay niyo. Sobrang nakakatakot na. Maraming nagpaparamdam sa bahay niyo. Mukhang initirahan ng mga elemento. Kwento nito. Paano mo nasabi, tiya?
Isang beses pinuntahan ko. Gusto ko lang sana namang linisan kasi abot hanggang tuhod na yata ang kapal ng tuyong dahon sa bakuran niyo. Kaso ay may nakita akong binatang lalaki sa loob ng inyong bahay. Sinaway ko kung bakit ito nandoon sa bahay niyo. Ayun, biglang sumakit ang ulo ko. Parang mabibiyak at nangangatal sa allergy ang buo kong katawan. Nang tignan ito ni Lolo Antok, ayun, nalaman naming engkanto ang gumawa sa akin. Marami pang ibang nakakaranas ng kababalagan sa bahay niyo. Hindi lang ako. Mahabang kwento nito. Walang ibang pumasok sa isip ni Fortunata kundi si Alwin, ang ama ng kanyang anak. Hindi siya umimik. Wala siyang reaksyon. Isa lang ang napagtanto niya. Hindi magandang galitin ang isang Alwin. Mapanakit itong uri ng elemento. Biglang nagring ang cellphone niya kaya mabilis siya itong tinukot sa kanyang bulsa. Bigla siyang kinabahan nang makita sa monitor ang pangalan ng kanyang ina. Agad niya itong sinagot. Anak, ang tatay mo nagwawala. Sobrang lakas niya. Parang nasaniban. Iginapo siya ngayon sa kama niya. Pero hindi niya ako makita, anak. Hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Anong gagawin natin? Nay, teka lang. Nandito na ako sa probinsya. Pupuntahan ko lang si Lolo Andok. Bantayan mo lang ang tatay. Uwi ka niya at pagkatapos ay pinatay na ang cellphone. May dinukot siyang malaking halaga ng pera sa kanyang bag. Nasa 300,000 piso marahil iyon. Hindi na niya binilang pa. Diretso na niya itong inabot sa kanyang tiya. Ang dami nito, Fortunata. Ikaw na ang bahalang maghati niyan sa lahat ng mga kaanak natin dito, tiyang. Wala na kasi akong oras. Pupuntahan ko lang si Lolo Andok para maipaggamot ang tatay. Kaanya at diretso nang tumalikod. Hindi niya na hinintay pang sumagot ito. Nais pa nitong magtanong sana ngunit hindi na natuloy nang makitang nagmamadali na siya. Pagdating niya sa bungad ng pinto ni Lolo Andok, ay narinig niya itong nagsalita kahit nakatalikod. Yung anak ng engkanto ang nagbibigay sa inyo ng magandang buhay sa ngayon. Ngunit pagdating ng araw, kung hayaan mong tuluyang sakupin ng dugong engkanto ang katauhan ng anak mo, ay magiging kawawa kayong buong mag-anak. Dahil siya ang magiging mitya ng inyong kalaglagan. Nagulat siya at napaisip sa sinabi ng matanda. Paano nalaman ng matanda na engkanto ang kanyang anak? At hindi niya maintindihan ang sinasabi nitong kalaglagan. Bigla itong lumingon kaya yumuko siya para batiin ito. Magandang tanghali po, Lolo Andok. Anya. Nasa kapahamakan ng iyong ama at ang utak niya ang inaatake ng engkantong iyon. Itim na engkanto ang umibig sa iyo. Hindi magandang ideya ang galitin siya. Uwi ka nito. Lolo, parang awa mo na. Tulungan mong gumaling ang tatay. Tulungan mo kung hindi maagaw ni Alwin ang aming anak. May dugong tao naman itong anak ko, hindi ba? Tanong niya. Pag-apak mo pa lang sa bakuran ko, alam ko na agad ang pakay mo. At gusto kong sabihin sa iyo, pagdating mo sa bahay niyo, ay nandoon na ang tatay mo. Nakauwi na dahil magaling na siya. Nagitaan niya nito. Talaga po, Lolo. Salamat po, Lolo. Anya. Walang anuman. May ibibigay ako sa iyong proteksyon para sa buong pamilya mo. At itong batang ito, kailangan nating ialay sa simbahan. Sa mahal na araw, dadalhin natin siya sa loob ng simbahan. Kailangan niyang maipasok sa simbahan bago sumapit yung 7 taon ng kanyang kaarawan. Dahil oras na aabot siya sa edad na iyon na hindi pa naialay sa makapangyarihang may lalang, tuluyan ang magkaroon ng pagkakataon ng ama niya. Kukunin siya anumang oras, lalo na sa ika-21 ng kanyang kaarawan. Kusa na lang siyang mawawala o mawawala ng hininga. Litaan niya nito. Pero hindi siya maaaring ipasok sa simbahan, Lolo Andok. Minsan na siyang ipinasok sa simbahan. Nagalit ang kalikasan. Napaso ang buo niyang katawan at nilagnat siya ng halos 1 linggo. Kamuntika na siyang mamatay dahil doon. Ayoko nang mangyari ulit yun, Lolo Andok.
Ayoko. Isusunod ang kasunod. Alright.